Luisa! Luisa! Agad na nagulantang si Luisa nung tumatakbong dumating si Zai. Darating daw yung may-ari nitong resort. Bilis! Salubungin daw natin. Papa, she's the one who helped me last week. Agad na nagtaka ang mga empleyado. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ate, paglaki ko, gusto ko na maging katulad mo. Napatigil sa pagbabasa ng libro si Luisa noong marinig niya ang sinambit ng nakababatang kapatid na si Lance. Agad siyang napangisi at napayakap dito. Nako, ayoko na maging katulad niyo ako. Bulong ni Luisa. Agad namang nanlaki ang mga mata ng bunso nilang babae na si Lara. Bakit naman ate? Ang galing at ang sipag mo kaya? Pagsawsaw ni Lara sa usapan. Syempre. Isinara ni Luisa ang kanyang libro at ipinalapit si Lara sa kinaroroonan nila ni Lance. Alam niyo namang nakakapagod ang sitwasyon ni ate. Nagtatrabaho sa umaga, tapos nag-aaral sa gabi. Ayoko lang naman na mapagod kayo araw-araw. Kaya gagawin ni ate ang lahat para mairaos ko kayo at ang pag-aaral ninyo. Ayos ba yon? Pero gusto ko rin po mag-aral at magtrabaho pag nag-college na ako. Sagot naman ni Lance. Para magkaroon din ako ng pera at mabili ko ang mga gusto natin. Agad na nangilid ang mga luha ni Luisa. Kaya agad niya itong pinunasan. Bagamat maaga silang naulila sa magulang, hindi ito naging hadlang upang lumaking may pagmamahal sa pamilya ang kanyang mga nakababatang kapatid. Nako, marami ka pang kakaining butil ng bigas. Nakangiting tugon ni Luisa. At saka, kapag nagkolehiyo ka na, mayaman na tayo noon. Hindi mo na kakailanganing magtrabaho habang nag-aaral. Talaga ate? Sabat ni Lara. Pwede na akong bumili ng maraming Barbie doll kapag nag-college na si Kuya Lance? Abay, oo naman. Mayabang na sagot ni Luisa. Kahit pa pati yung mga paborito niyong pagkain, makakakain din natin araw-araw. Agad na nagtatalon sa sayang dalawang bunso. Marahil ganon talaga mga bata kapag pinangakuan mo sila. Talagang panghahawakan nila iyon. Muling nangilid ang mga luha ni Luisa nang makita kung gaano kasaya ang mga bata. Nakaramdam siya ng takot at kaba na baka kapag dumating ang araw na nagkolehiyo na si Lance, ay manatili pa rin silang mahirap. Ate, umiiyak ka ba? Agad na naantalang pagpupunas ni Luisa ng kanyang mga luha noong tanungin siya ni Lara. Naku, hindi. Nakangiting sambit ni Luisa. Halika kayo rito. Hug niya si ate. Wala pang ilang segundo ay agad na yumakap ang dalawang bunso sa kanilang ate. Ang takot at kaba na kanyang nararamdaman kanina ay unti-unting nawala. Marahil dahil naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Alam niyang kahit anong mangyari, meron siyang magiging kasangga habang buhay. O siya, sige. Wika ni Luisa. Ligpitin niyo ng mga libro at notebook niyo. Magsitulog na kayo at maaga pa kayo bukas. Anong oras na oh? Lara, nasa bag mo na ba ang lunchbox mo? Tanong ni Luisa habang itinatali ang kanyang buhok. Habang naglalakad sa daan. Ikaw, Lance, nasa bag mo na ba ang lunchbox mo? Opo, ate. Tugon ni Lance sa kanyang ate. Maya-maya ay humarap siya kay Lara at bumulong. Sa susunod kasi, hintayin mo muna ako sa room mo bago ka kumain ng lunch. Agad na nagtaka si Luisa nang marinig ang bulong ni Lance. Agad siyang napatigil sa paglalakad at tumingin sa kanyang mga kapatid. May problema ba? Agad na napatingin si Lance sa kapatid niyang si Lara.
Wari ba'y nagpapakiramdaman kung dapat ba nila itong ikwento sa kanilang ate? Matapos ang ilang minuto, napagdesisyonan na rin agad ni Lance na ikwento sa kanyang ate ang sitwasyong madalas nilang kaharapin sa school. Yung mga kaklase kasi ni Luisa ate, panimula ni Lance. Lagi na lang nilang inaasar si Lara na hotdog lang daw lagi ang ulam. Napatingin si Luisa sa kanyang kapatid na si Lara at napabuntong hininga. Totoo ba yan, Lara? Tanong ni Luisa at saka hinawakan ang mukha ng nakababatang kapatid. Inaasar ka ba ng mga kaklase mo dahil laging hotdog ang ulam mo? Pilit na iniwasan ni Lara ang nakatatandang kapatid. Pero hindi nagtagal ay bigla na lamang niya itong niyakap. Nakakainis sila ate, panimula ni Luisa bago magsimulang umiyak. Inaasar nila ako na wala akong nanay na kayang magluto ng masarap na ulam, kaya laging hotdog ang ulam ko. Agad na kumala sa yakap si Luisa at saka tiningnan ang mga mata ng kanyang nakababatang kapatid. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Tanong ni Luisa at saka pinunasan ang mga luha ng kanyang nakababatang kapatid. Di sana ibang niluto ni ate kada umaga. Natatakot daw siya na baka masaktan ka ate. Sabat ni Lance. Baka daw malungkot ka at hindi na kami paglutuan. Agad na napahagalpak ng tawa si Luisa. Bakit ko naman gagawin yun? Kapatid ko kayo. Tanong ni Luisa. Wala na tayong ibang kakampi kung hindi tayo-tayo lang. Basta kapag may problema sa school, huwag na huwag kayong mahihiyang magsabi sa akin, okay? Agad na tumango ang dalawang nakababatang kapatid ni Luisa. O siya, pasok na kayo sa tricycle ni Kuya Willie. Utos niya sa kanyang mga kapatid noong biglang may unti-unting bumagal na tricycle sa harapan nila. Good morning, Miss Beautiful! Bati ng moreno at makisig na si Willie. Good morning, kids! Good morning mo mukha mo, pagsusungit ni Luisa, dahilan para tumawa ang kanyang mga nakababatang kapatid. Grabe, umagang-umaga ang pangit ng bungad mo sa akin. Malungkot na wika ni Willie. Hindi ka ba sasabay? Salamat Willie, pero hindi na. Sagot ni Luisa. Mag-ingat kayo Pumasok na sa loob ng tricycle ang dalawang bata at sumilip muna si Luisa bago ito umalis. I love you, wika ni Luisa sa kanyang mga kapatid. I love you too, pasimpleng bulong ni Willie. Dahilan para magtawanan ng mga kapatid ni Luisa. Maya-maya ay in-start na ni Willie ang tricycle at tumungo na sa eskwelahan ni Lara at Lance. Habang tinignan ng dalaga sa di kalayuan ang tricycle ni Willie, ay agad itong napabuntong hininga. Marahil, kailangan niya na talagang gumising ng maaga upang magluto ng mas masarap at komplikadong ulam para sa mga bata. Good morning, Zai! Bati ni Luisa noong makarating na siya sa reception. Good morning, Luisa! Bati ni Zai, sabay bukas ng maliit na pintuan ng kanilang reception. Halika nga dito, ano bang nangyari sa makeup mo at parang kumalat? Agad na umupo si Luisa sa isang upuan at hinayaang ayusin ni Zai ang kanyang makeup dahil hindi pa man nagsisimula ang kanilang trabaho. Zai, marunong ka bang magluto? Tanong ni Luisa nung nilalagyan ni Zai ng eyeshadow ang ibabaw ng kanyang mga mata. Aba, oo naman, ako pa ba? Mayabang na wika ni Zai. Kaya nga lagi akong tinatanong ni Mama kung kailan daw ba ako mag-aasawa Kasi sayang naman daw yung cooking skills ko. Agad na napangisi si Luisa nung narinig niya ang sinabi ng kaibigan. Pwede bang turuan mo ako mamaya after shift? Malumanay na tanong ng dalaga. Agad na tumango si Zai at natawa habang nilalagyan ng lipstick ang labi ni Luisa. Abay, syempre naman, ikaw pa ba? Malakas ka kaya sa akin? Ay oo nga pala nakakaloka. Pag-iiba ni Zai ng usapan.
Bukas pang gabi na raw tayo. Nakakainis nga eh. Bakit biglaan? Buti na lang wala tayong pasok sa school bukas. Ano raw bang meron bukas? Tanong ni Luisa. Bakit hindi daw tayo agad sinabihan? Abay, kung hindi ko pa tinanong sa ating magaling na supervisor ay hindi ko malalaman. Inis na wika ni Zai habang nililigpit ang kanyang makeup kit. Sabi daw may mga mayayamang guest daw tayo bukas. Ewan ko ba, lagi namang may kumakain dito na mayayaman. Agad na napabuntong hininga si Luisa at saka napangiti. Huwag kang mag-alala, Zia. Next time, tayo nang kakain dito. At tayo naman ang aasikasuhin. Agad na napangisi si Zai at si Nico ang kaibigan. Iyo, Nay. Kung makakapangasawa ako ng mayaman. Noong may nakita na silang mga guest sa labas, ay agad na nilang inayos ang mga documents sa kanilang harapan. Ayan, may mga guest na sa labas, Luisa. Nagsimula ng pagpasok ng mga mayayamang individual at katulad ng dati, ay madalas mapuri ang dalawang dalaga sa kanilang mahusay na pagtatrabaho. Anong oras ang klase mo? Tanong ni Zai habang inaayos ang kanyang necktie. Ako, 7 p.m. 7 p.m. din. Sagot naman ni Luisa habang inaayos ang kanyang bag. Napaka-stricto ni Sir Perez kapag nagpagawa ng activity, no? Akala mo laging galit sa mundo. Agad na inikot ni Zai ang kanyang mga mata at napangiti. Tigilan mo nga ako, Luisa. Panimula niya. Lagi kang ang kinuwento ni Sir Perez sa amin dahil ikaw lang daw ang nakakagawa ng magandang essay sa klase ninyo. Agad na nanlaki ang mga mata ni Luisa nang marinig ang mga salitang iyon kay Zai. Alam mo, malayong mararating mo. Dagdag pa ni Zai habang inaayos ang kanyang stockings. Matalino ka na. Masipag ka pa. Hindi mo kakailanganing mag-asawa ng mayaman dahil kayang-kaya mong magpayaman mag-isa. Agad na napangiti si Luisa sa sinabi ng kaibigan. Sana nga, bulong nito. Ayokong mahirapan din yung mga kapatid ko kapag nagkolehiyo na sila. Nako, hindi yan. Pagpapakalma ni Zai kay Luisa. Hindi sila mahihirapan dahil mayaman na kayo nun. Hiniling ni Luisa na sana'y magdilang anghel ang kaibigan at matupad ang mga ito sa lalong madaling panahon. Mag-high school na si Lance, samantalang mag-grade 5 naman si Lara. Tiyak na kakailanganin niya ng magkaroon ng malaki-laking pera upang matugunan ng mga pangangailangan ng kanyang mga kapatid. O siya, may oras pa naman tayo. Wika ni Zai sabay tingin sa kanyang relo. May oras pa naman tayo para maturuan kitang magluto ng adobo. Doon muna tayo sa bahay. Pagyaya ni Zai. Wow, ate! Good morning! Bati ni Lan sa kanyang ate. Nagising ako sa amoy ng niluluto mo ngayon Agad na napangiti si Luisa. Tila ba mabilis niyang nakuha ang aroma ng adobo na itinuro ni Zai kagabi. Natapos mo bang assignments mo kagabi? Tanong ni Luisa sabay patay ng stove. Baka may kailangan kayong dalhin sa school, sabihin mo na agad habang maaga pa. Naku ate, tapos ko na lahat ng assignments ko. Sagot ni Lance, sabay lagay ng toothpaste sa kanyang toothbrush. Ate, may tanong pala ako sa'yo. Agad na napakunot ng noo si Luisa nang marinig ang kapatid. Oh, ano ba yung tanong mo? Tanong ni Luisa sabay hugas ng mga lunchbox. Parang bigla ka naging seryoso May nagugustuhan ka ba? Seryosong tanong na Lance. Baka pwedeng si Kuya Willie na lang ang asawahin mo. Agad na nanlaki ang mga mata ni Luisa sa kanyang narinig. Ikaw talagang bata ka. Inutusan ka ni Willie Natatawang sagot ni Luisa. Wala akong nagugustuhan. At wala pa akong balak mag-asawa, Dahil inuuna ko ang kinabukasan natin. Pero ate,
Siyempre, kailangan mo rin unahin ang sarili mo minsan. Wika ni Lance. Paano na lang kapag tumanda kang mag-isa? Minsan talaga ay natatawa na lamang si Luisa sa mga naiisip na Lance. Para bang matanda na itong mag-isip kung minsan. Ano ka ba? Bata pa ako. At marami pa akong makikilala. Sagot ni Luisa. Sa ngayon, may mga bagay na dapat kong unahin kaysa sa pag-aasawa. Dahan-dahan na patango si Lance. Pero ate, gusto ko lang sabihin na kapag handa ka na, botong-boto ako kay Kuya Willie. Sambit ni Lance sabay kindat. Agad na napabuntong hininga ang dalaga. Wow! Adobo ba yan, ate? Agad silang napatingin sa batang nasa hagdanan. Iyan yung magiging baon namin mamaya? Agad na kumislap ang mga mata nito. Oo, Lara. Panimula ni Luisa. Araw-araw, iba-iba na ang ulam na lulutuin ko para hindi na kayo asarin ng mga kaklase ninyo. At para makakain din kayo ng iba't ibang pagkain. Agad na napangisi ang mga magkakapatid. Dahil dyan, magsiligo na kayo at mabilis ang takbo ng oras. Utos ni Luisa. Mas maasim pa kayo kaysa sa suka na nilagay ko sa adobo. Agad na nagtawanan ng magkakapatid bago maghanda para sa pagpasok nila sa eskwela. Good evening, Zay! Bati ni Luisa nang makita ang kanyang kaibigan. Uy, ang aga mo tonight ah. Anong meron? Masayang sampit ni Zay. Ano? Nagustuhan ba ng mga chikiting ang adobo na tinuro ko sa'yo? Oo, sobrang nagustuhan nila. Nakangiting sampit ni Luisa. Salamat, Zay ah. Ang laking tulong ng ginawa mo. Agad namang napahalakhak si Zay. Ang drama mo, bes. Tinulungan lang naman kitang magluto ng adobo. Hayaan mo bukas. Tuturuan naman kitang magluto ng menudo. Tapos ipapauwi ko ulit sa'yo kapag may sobrang sangkap sa bahay. Nako, kung alam mo lang talaga, Zay. Nakangiting wika ni Luisa. Very grateful talaga ako kay Lord na binigyan niya ako ng kaibigan na katulad mo. Naantala ang drama sa pagitan ng magkaibigan noong marinig nila ang kanilang supervisor na may tinatalakan. Hala, sino sinisigawan ng supervisor natin? Tanong ni Zay habang sinusuri ang kanilang supervisor sa di kalayuan. Maya-maya ay nakita ni Luisa na isang batang lalaki na madungis ang pinapalayas ng kanilang supervisor. Bilang isang ate na may mga nakababatang kapatid, biglang nagkaroon ng lakas ng loob si Luisa na puntahan ang kinaroroonan ng kanilang supervisor. Luisa, wag! Pagpipigil ni Zay. Alam mo naman yung supervisor natin. Hindi mo yan mapipigilan. May mga bata akong kapatid, Zay. Wika ni Luisa. Kaya hanggat kaya ko, poprotektahan ko ang mga batang inaapi sa abot ng kakayanan ko. Hindi na napigilan pa ni Zay ang kanyang kaibigan noong nagtungo ito sa kanilang supervisor. Lumayas ka dito, nakakadiri. Paano nalaman kapag nakita ka ng iba pang mga guest? Sir, ano pong ginagawa ninyo? Tanong ni Luisa at pumagitna sa dalawa. Luisa, nako, salamat at dumating ka. Pinunasan ng kanilang supervisor ang kanyang pawis. Hindi ko na alam kung bakit nakapasok yung pulubi na yan dito sa resort na to. Sir, grabe naman ho kayo. Panimula ni Luisa. Halatang parang 5 or 6 years old lang ang mga batang to. Pwede niyo namang kausapin ng maayos. Luisa, marami pang paparating na mayayamang guests. Nakakahiya. Napaka-ingrande ng gabing ito tapos sisirain lang ng isang madungis, mabaho at walang kwentang basura? Agad na nanlaki ang mga mata ni Luisa nang marinig ang mga salitang iyon sa kanilang supervisor. Kahit kailan ay hindi na talaga ito nagbago. Sir, sa mata ng Diyos lahat tayo ay pantay-pantay. Panimula ni Luisa.
Kaya kahit anong estado o kahit anumang itsura ng isang tao, dapat pa rin natin itong irespeto. Tila ba walang epekto ang mga salitang ito sa kanilang supervisor? Kaya naman ay inikot lamang nito ang kanyang mga mata. Nako, wala akong pakialam, Luisa. Sagot ng kanilang supervisor. Kahit anong sabihin mo, maaari pa rin makaapekto ang batang yan sa ratings ng restaurant natin online. Ano na lang ang sasabihin ng mga sikat na influencers? Na maaaring madumi ang ibang parte ng restaurant natin kaya may isang pulubing nakapasok. Agad na napabuntong hininga si Luisa. Ako na hong bahala, sir. Maluwanay na wika ni Luisa. Huwag ko kayo mag-alala. Mabuti naman, tugon ng kanilang supervisor. Marami pa akong kailangang asikasuhin. Ayoko na makitang pagmumukha niya dito. Noong makalakad na palayo ang supervisor ay agad na niyakap ni Luisa ang batang umiiyak. Mukha itong maamo at mabait. Tara, sumama ka sa akin. Bulong niya rito at saka hinawakan ng kamay nito. Binigyan niya ito ng sandwich at tubig. Bukod pa rito ay binigay niya rin ang kanyang malinis na white t-shirt. Habang pinagmamasdan ni Zai na inaasikaso ng kaibigan ang bata, ay agad itong napangiti. Super bait mo talaga, Luisa. Bulong nito. Alam mo, napakaswerte ng mga kapatid mo sa'yo. At napakaswerte ko rin na ikaw ang naging kaibigan ko. Sus, ako rin naman. Panimula ni Luisa. Swerte rin ako dahil meron akong tulad mo. Inayos ni Luisa ang buhok ng batang lalaki at ngumiti. Thank you po, bulong ng bata. Wala pang ilang segundo ay agad na itong tumakbo papaalis ng restaurant. Habang pinagmamasdan nito na tumatakbo palayo, ay wala siyang ibang hangad kung hindi ay makauwi ito ng ligtas. Kanino kayang anak yun, no? Tanong ni Zai. Kawawa naman. Sana makauwi siya ng ligtas. Bulong ni Luisa. Tara, balik na tayo sa trabaho. Baka tayo naman ang talaka ng supervisor natin. Isang linggo na rin ang nakalipas noong may mapadpad na batang lalaki sa kanilang restaurant. Matapos noon ay nakatanggap pa rin sila ng magagandang reviews online galing sa mga kilalang personalidad. Luisa! Luisa! Agad na nagulantang si Luisa nung tumatakbong dumating si Zai. Darating daw yung may-ari nitong resort. Bilis, salubungin daw natin. Agad na nagtatakbo ang dalawang magkaibigan mula sa restaurant na pinagtatrabahuan nila hanggang sa main gate ng resort. Maya-maya ay may tumigil na kulay itim na sasakyan. Lumabas ang isang gwapong lalaki at nakasuot ng suit, kasama ang isang batang lalaki na nakapolo shirt. Habang naglalakad ang mag-ama sa pagitan ng mga empleyado, ay biglang napatigil ang bata nang masilayan ang mukha ni Luisa. Agad siyang itinuro ng bata. Papa, she's the one who helped me last week. Agad na nagtaka ang mga empleyado nang marinig ang sinabi ng bata. Sa pagkakaalam nila, ay hindi naman pumunta ang bata sa kanilang resort noong nakaraang linggo. Kahit si Luisa ay nagulat sa sinabi ng bata. Ang tatay nito ay napatingin din kay Luisa. Nagtama ang kanilang paningin. Dahilan para kabahan si Luisa. Oh, panimula ng lalaki. So, you are the one who helped my son last week. Agad na napaisip saglit si Luisa. Noong maalala niyang madungis na bata sa mukha ng kaharap niyang batang lalaki, ay agad na lumaki ang kanyang mga mata. Yes, I am. Sagot niya sa ama ng bata. Maya-maya ay napatingin naman siya sa batang lalaki. I'm glad that you're safe. Actually, nawala namin siya habang kami namamasyal. And thank God. Napabuntong hiningang lalaki. Dumiretso siya dito. And one of the guests in this resort contacted me dahil nakita nilang anak ko. But most of all, I am thankful din sa'yo. Nakangiting sambit ng lalaki. You gave my son food, water,
and a shirt despite the idea na napakadungis niya nung oras na yon. Maya-maya inikot ng lalaki ang kanyang mga mata at noong makita niyang supervisor na nakatungo, agad na nag-iba ang aura nito. And you? Seryoso nitong turo sa supervisor. Someone recorded a video of you hurting my child. Agad na naglakihan ang mga mata ng mga empleyado. Oh, I'm very sorry po. Tugon ng supervisor na nagsimula ng maiyak. Inaalala ko lang po kasing maaaring sabihin ng mga mayayamang guests if in case na makita nilang bata. Pwede mo naman siyang pagsabihan ng maayos. Galit na wika ng lalaki. I'm sorry, but you're fired. Maikling wika nito bago nagpatuloy sa paglalakad kasama ang anak. Maya-maya ay bumuhos ang luha ng supervisor at tumakbo paalis ng resort. Marahil ay hindi niya kinaya ang kahihiyang sinapit niya. Bagamat nalungkot si Luisa sa sinapit ng kanilang supervisor, ay marahil naging lesson ito para sa lalaki na matutong respetuhin ang isang tao, kahit ano pa man ang kanilang katayuan sa buhay. Maya-maya ay nagulat si Luisa nung may humawak sa kanyang kamay. Follow me! Sambit ng bata sabay takbo. Dahilan para tumakbo na rin ang dalaga. Noong makarating sila sa isang malaking office, agad siyang kinabahan. Ang unang beses na nakapunta siya rito ay noong nag-apply pa lamang siya bilang isang receptionist. I'll come back after a few minutes. Wika ng bata bago tumakbo palayo. Sit down. Utos ng lalaking nakaupo sa isang kulay itim na upuan. Umupo naman si Luisa sa upuang malapit sa kanya. Madalas kong marinig ang mga pangalan mo sa guests at kilalang personalidad na pumupunta sa resort na ito. Isinuot ng lalaki ang kanyang salamin. I'm Paul, by the way, the owner of this resort. Hindi pa rin makapaniwala si Luisa na kahit mukhang bata pa ang lalaking kaharap niya ay may-ari na ito ng isang kilalang resort. That's why I want you to be the new supervisor. Agad na nanlaki ang mga mata ni Luisa. Po? Nanginginig na tugon ni Luisa. You are not just great in handling guests, but you are also kind and responsible. Some of the qualities that I really like to see sa mga employees ko. Nakangiting dagdag pa nito. Agad na nagsimulang humagulgol si Luisa. Dahilan para mapangiti si Paul. Stop crying. Zach might come here and think na pinaiyak kita. Agad na napangiti si Luisa habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sobrang saya ko lang po, sambit ni Luisa. Hindi ko po akalain na mapopromote ako. Well, you deserve it after all. Inilahad ni Paul ang kanyang kamay at ngumiti. Congrats! Dahan-dahang hiniwakan ni Luisa ang malambot nitong kamay at napangiti. Akala ni Luisa ay ito na ang huli nilang pagkikita ngayong taon. Sino bang mag-aakala na ito pa lamang pala ang simula? Hello, Ate Luisa! Agad na napalingon si Luisa sa boses ng bata. Agad siyang napangiti at kumaway rito. Nang makita niya si Paul, agad siyang nanlambot at tumungo. A few weeks already passed, but you're still pangit even though you don't have any makeup. Nakangiting sambit ni Zach, dahilan para manlaki ang mga mata ni Luisa. Agad na nagtawanan ang ilang guests sa restaurant. I'm sorry, sabat ni Paul. He's still not yet good in Tagalog. Ay okay lang po, hindi naman nagsisinungaling ang mga bata. Biro ni Luisa at saka ngumisi. Who taught you that? Tanong ni Paul sa kanyang anak. My classmates told me that pangit means beautiful in English. Tugon ni Zach. Is there anything wrong? Napabuntong hininga si Paul at saka ngumisi. Anak, pangit means ugly in English. Nanlaki ang mga mata ni Zach at agad na humingi ng pasensya. Oh no, I'm really sorry, Ate Luisa.
I didn't mean to offend you. It's alright, Zach. Nakangiting tugon ni Luisa. It's kind of true after all. No. Maikling sabat ni Paul. You are pretty. And you should be confident about it. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Luisa nang marinig ang mga salitang iyon mula sa kanyang boss. Papa, I'm hungry na. Malungkot na wika ni Zach. We're going to order na. See you around. Ito na ang huling mga salitang sinambit ni Paul bago maglakad palayo. Hindi inaasahan ni Luisa ang pagkakataong iyon. Ngunit hindi niya mapigilang mapangiti. Huy! Biglang nabulabog ang iniisip ni Luisa nang gulatin siya ni Zai. Bakit ka nakangiti dyan? Wala Pagdedenay ni Luisa. Tara, balik na nga tayo sa pagtatrabaho. Lance, pakibilisan ang pagligo! Sigaw ni Luisa habang nagsusuklay ng buhok. Malilate na kayo! Opo ate! Tugon ni Lance na nasa loob ng CR. Noong makaupo si Luisa sa kabilang sofa, biglang tumunog ang cellphone niya. Nagulat siya nung makita na isa itong unknown number. Wala naman akong pinagbigyan ng number ko bukod kay Zaya. Tanong ni Luisa sa sarili bago buksan ang message. Hello Luisa, kung okay lang sa'yo, maaari ka bang maging personal tutor ng anak kong si Zach? I heard that you excel in school. Nakuha ko ang number mo kay Zai. Pagbasa ni Luisa sa message. By the way, this is Paul. See you at the resort. Nanlamig ang mga mata ni Luisa. Agad siyang naglagay ng lipstick at pulbo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Marahil ay may lihim na siyang pagtingin sa ama ni Zach. Hello, Luisa. Pagbati ni Paul nung makita si Zai at Luisa. Bakit pala hindi ka nag-reply sa akin? Agad na nanlaki ang mga mata ni Zai, nawari ba'y gulat na gulat sa tanong ng lalaki. Ho? Tanong ni Luisa. I mean, okay lang ba sa'yo na maging personal tutor ka ni Zach? Pagkaklaro ni Paul. Yes po. Sagot ni Luisa. Tuwing kailan po ba? Friday, 10 a.m. to 12 noon. Seryosong sagot ni Paul. Sa house namin. Sige po. Pagsang-ayon ni Luisa. Agad na tumango ang lalaki at saka naglakad palayo. Nakakaloka ha. Hindi ko kinaya yung tanong ni Sir sa'yo. Asar ni Zai. Bakit hindi ka nakareply sa akin? Panggagaya pa nito. Kahit ako rin naman nagulat Natatawang sagot ni Luisa. Sa sobrang saya ko, hindi ko alam na hindi ko pala siya na-replyan. Sobrang saya ha? Tanong ni Zai. Bakit naman sobrang saya? Kasi nagsimulang mag-isip ng alibay ang dalaga. Kasi syempre napakabait ng bata at dagdag pagkakakitaan din. Nako, hindi ako pinanganak kahapon. Pang-aasar ni Zai. Alam kong may gusto ko kay Sir Paul. Okay lang yan. Single din naman siya. Shh! Ano ka ba? Pagpapatahimik ni Luisa. Baka may makarinig sa'yo. Lumipas ang napakaraming araw at sa wakas ay Biyernes na. Ang pinakahihintay na araw ni Luisa. Hindi niya naiwasang mapangiti habang nakatayo sa kalsada kasama ang kaniyang mga kapatid. Luisa! Agad na antala ang kanyang pagiti nung may dumating na tricycle. Grabing pangiti mo Siguro naiisip mo ko, no? Agad na kumunot ang noon ni Luisa. Ewan ko sa'yo, Willie. Agad na nagtawanan ng mga bata sabay pasok sa tricycle ni Willie. Ingat kayo! Pahabol ni Luisa bago sila tuluyang umalis. Kuya, matagal ka nang binasted ni ate Sabat ni Lara. Bakit may gusto ko pa rin sa kanya?
Wala lang, sagot naman ni Willie. Gusto ko lang siyang asarin. At saka, pahabol niya, hindi naman natuturuan ng puso na itigil ang pagmamahal sa isang tao. Basta kuya, sabat naman ni Lance. Botong-boto ako sa'yo para kay ate. Tila ba nasihan si Willie na boto ang isa sa mga kapatid ni Luisa, kahit na alam niyang wala naman na siyang pag-asa. Good morning, Ate Luisa! Bati ni Zach noong makapasok na sa sasakyan ng mag-ama si Luisa. Good morning, Zach! Bati pabalik ni Luisa sabay tingin sa lalaking nasa driver's seat. Good morning, sir! Good morning! Bati naman ni Paul. I am sorry, Zach really wants you to be his tutor. Agad namang kumunot ang noo ni Zach. I didn't say that. You're the one who... Hindi pinatapos ni Paul ang pagsasalita ng anak. Zach wants to learn more in English and math and science. Pag-iba ni Paul ng usapan. I'm pretty sure you're good at that. Since you won multiple medals before in different contests, right? Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Luisa nang marinig ang salitang iyon. Saan niyo po yan nalaman? Tila ba nadulas si Paul at nasabi ang mga bagay na hindi niya dapat sabihin. Zai told me about it last time. Kalmadong sagot ni Paul. Noong makarating na sila sa bahay ng mag-ama, agad silang lumabas at nagtungo sa dining area. Katulad ng inaasahan ni Luisa, napakalaki ng bahay ng mag-ama. Wala pang ilang minuto ay nagsimula ng mag-aral sina Luisa at Zach. Matapos ang ilang oras nilang tutor session, ay nakaramdam ng antok ang bata. Dahilan para makatulog na ito sa kanyang kwarto. Nagsimula na mag-ayos ng gamit si Luisa noong dumating si Paul. I'm sorry, laging natutulog kasi ang batang yun kapag tanghali. Sambit nito at saka tinulungan sa paglilipat ang dalaga. Okay lang po. Nakangiting tugon ng dalaga. Tapos naman na po kami nung inantok na siya eh. Pupunta ka na ba ng school? Tanong ni Paul. Ihahatid na kita. Agad na natigilan si Luisa sa sinabi ni Paul. Kung, pahabol ni Paul. Kung okay lang sa'yo. Agad na tumango ang dalaga at napangiti. Wala pong problema. Nakangiting tugon ni Luisa. Pero uuwi ho muna ako. Wala pa pala ate ninyo? Sabit ni Willie, sabay upo sa isang sofa. Anong gusto niyong kainin? Tanong pa nito. Hintayin na lang po namin si ate. Sagot na Lara. Salamat po sa paghatid. Wala yon. Sabit naman ni Willie. Binabayaran naman ako ng ate ninyo bilang service niyo eh. Nagulantang ang lahat nung makita nilang pumasok si Luisa sa kanilang bahay nang may kasamang lalaki. Ate, sino siya? Tanong ni Lance. Boss ko sa trabaho. Nakangising tugon ni Luisa. Sir Paul, si Lara at Lance po pala mga kapatid ko. Kilala ko sila. Nakangising sagot ni Paul. Agad na kumunot ang noo ni Luisa. Pero hindi pa ho kita nadadala dito napatigil sa pagsasalita si Paul. Paano ba naman kasi kinwento ni Zai lahat-lahat ng tungkol kay Luisa nang may pictures pa? Kay Zai ko nalaman. Agad na tumango ang mga magkakapatid. Ubo ni Willie, dahilan para ipakilala siya ni Luisa. Willie, si Sir Paul nga pala, boss ko. Sir Paul, Hindi na natapos sa pagsasalita si Luisa noong sumabat si Willie. Manliligaw ni Luisa. Nakangiting sabat ni Willie. Kitang-kita ni Willie kung paano nag-ibang ekspresyon ng lalaking kaharap niya. Doon niya napagtanto na marahil ay may itinatagong pagtingin ng lalaking ito kay Luisa. Ngumiti si Paul at tumungo. Nakipagkamay siya sa mga bata at ngumiti. Gayon din kay Willie.
Mauuna na ako, Luisa. Sambit ni Willie. Agad na tumango si Luisa at ngumiti. Ingat ka, pahabol ni Luisa. Ingat, pahabol din ni Paul. Agad siyang tumango at naglakad palayo. Bawat hakbang na kanyang tinatahak ay tila ba napakabigat sa kanyang dibdib. Maya-maya ay hindi niya napigilang umiyak sa isang tabi. Kitang-kita niya kung paano kumislap ang mata ni na Luisa at Paul tuwing nagkakatinginan ng dalawang ito. Sana, kung magkakilala man tayo sa susunod na buhay. Humahagulgol na bulong nito. Sana titigan mo rin ako katulad ng pagtitig mo kay Paul. Salamat sa pinadeliver mong pagkain, sir. Nakangiting sambit ni Luisa habang naglalakad papalabas ng kanilang bahay. Hindi mo naman po kailangan gawin yon. No worries, sagot naman ni Paul. Mauuna na ako, baka hinahanap na ako ni Zach. Nagpaaram na rin sila sa isa't isa at noong tuluyan na makaalis ang lalaki ay pumasok na ito sa kanilang bahay. Ate, may gusto ko ba sa kanya? Tanong ni Lara na ikinagulat ni Luisa. Bakit mo pa tinatanong? Halata naman ah. Sabat naman ni Lance. Manok ko pa naman si Kuya Willie. Alam nyo, ubusin nyo na lang yung manok at magsitulog na kayo. Anong oras na oh? Papasok pa ako sa school. Pagsaway ni Luisa at saka nagtungo sa kwarto upang magpalit ng damit. May date pa kayo bukas, ate? Tanong ni Lance. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Inis na tanong ni Luisa mula sa kabilang kwarto. Valentine's Day ah. Asar ni Lara. Yee! Inikot na lamang ni Luisa ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang klase ni Luisa ay nagsimula na siyang maglakad sa daan upang maghanap ng tricycle pauwi. Laking gulat niya noong may tumigil na sasakyan sa harapan niya. Unti-unting bumaba ang bintana nito at dito nga niya nasilayan ang napakagwapong mukha ni Paul. Uy, sabay ka na, Luisa! Yaya ng lalaki. Uuwi ka na ba? Ay nako, okay lang ho. Wag na, thank you po. Tumungo ito at saka nagpatuloy sa paglalakad. Please? Napatigil sa paglalakad si Luisa nung magsalita si Paul. Napagdesisyonan niyang sumama na lamang dahil hiyang-hiya siya dito. May lakad ka ba ngayon? Tanong ng lalaki habang nagdadrive. Wala ho. Nakangiting sambit ni Luisa. Sa bahay lang kami ng mga kapatid ko. Wala ba kayong lakad ni Willie? Tanong ni Paul na nagpakabog sa puso ni Luisa. Wala po. Maikling sagot ni Luisa. Nang titigan ni Luisa ang salamin na nakatapat kay Paul, napansin niyang napangiti ito. Hindi niya alam kung bakit, pero tila ba nakaramdam siya ng kilig. Okay lang ba kung yayain ko kayong lumabas ng mga kapatid mo? Ho? Tanong ni Luisa. Bakit naman po? Aalis kami ni Zach. Paniwala ni Paul. So I was wondering if you wanna join us. Kasama yung mga kapatid mo. Para naman may kasama si Zach. Agad na napatango si Luisa sa ideya niya. Dahil wala naman silang gagawin at dahil may gusto siya rito, pumayag na lamang siya. Sige ho, anong oras ho ba? Tanong ni Luisa. 11 a.m. Maikling sagot ni Paul. Susunduin na lamang namin kayo ni Zach. Noong nakarating na sila sa bahay ni na Luisa, agad-agad siyang nagtatakbo papaloob sa kanilang bahay upang gisingin ang mga kapatid. Lance, Lara, magsigising kayo! Sigaw ni Luisa. Lalabay tayo! Para bang nabuhayan ang loob ng dalawa dahil mabilis na nagsibangon ng mga ito. Talaga? Saan, ate? Tanong ni Lara at saka nagtungo sa CR. Hindi ko alam, depende kay Paul. Sagot ni Luisa. Paul, yung boss mo? Tanong ni Lance habang nagkakamot ng ulo. Bakit kami kasama? Para daw makasama ninyo yung anak niya.
Yung tinuturuan ko. Sagot ni Luisa, sabay hanap ng damit sa closet niya. Eh di parang date? Tanong ni Lance. Sabi ko na nga ba may gusto sa'yo yun eh. Baka... Pag-aalinlangan ni Luisa. Baka nakikipagkaibigan lang. Talagang tinapat sa Valentine's Day? Dagdag na tanong pa ni Lance bago bumangon at mag-toothbrush. Napatigil sa paghahanap ng damit si Luisa nang marinig niyang sinabi ni Lance. Oo nga pala, Valentine's Day nga pala ngayon. Sino bang hindi kikiligin? Ibig sabihin, may gusto rin siya sa akin? Tanong ni Luisa sa sarili. Maya-maya ay biglang nagring ang kanyang phone. Nang ito'y kanyang tignan, nakita niyang si Zai pala ito. Hello, Zai! Nanginginig na sagot ni Luisa. Te, may ganap ka ba today? Gusto mo gala tayo ng mga kapatid mo? Tanong ni Zai sa kabilang linya. Gusto kong gumala ngayon eh. Mamaya pa kami gagala nila mama. Naku te, panimula ni Luisa. Pasensya na, naghahanda kasi kaming lumaboy din mamaya. Ay, naks naman. Baka pwedeng sumama. Tanong ni Zai. Pwede naman, pero tatanong ko muna kay Paul kung pwede Sagot ni Luisa. Paul? Sinong Paul? Tanong ni Zai. Paul? Sambit ni Luisa. Yung boss natin. Agad na nanlaki ang mga mata ni Zai. Oh my God! Magdi-date kayo? Ramdam ni Luisa ang kilig sa boses ni Zai. Dahilan para tumili si Luisa. Hindi ko rin alam. Grabe, kinakabahan ako. Nanginginig na bulong ni Luisa. Kumalma ka, girl. Suotin mo yung niregalo ko sa yung dress. Bulong ni Zai. You know, Dad, bulong ni Zack na inaantok pa. I don't mind if you like her. Agad na napangisi si Paul. Well, she's nice, pretty and clever. Dagdag pa ni Zack. I would definitely love her to be my mom. Magsasalita na sana si Paul, ngunit bigla na namang nagsalita ang kanyang anak. And of course, pahabol ni Zack, I like her because you also like her. Agad na nanlambot si Paul at napangisi. And how did you know that? Tanong ni Paul. Of course, it's obvious. Wika ni Zack. Like every time you see her, you look happy. I can see how your eyes sparkle like the brightest stars in the world. Is that so? Tanong ni Paul. The way you smile when she's around? The way your voice changes? It's so obvious, Dad. Pahabol pa ni Zack. It felt like I'm watching a romance movie. You're really good at noticing things. Wika ni Paul. No, Dad. Sagot ni Zack. I guess that's what love is. You're really such a clever boy. Saad ni Paul. We're here. Bulong ni Paul at saka nagpark ng sasakyan. Noong bumaba ng mag-ama ay tila ba nagliwanag ang buong kapaligiran sa paningin ni Paul. Tila ba may bumabang anghel sa langit at ilang hakbang lang ang layo nito sa kanya. Para bang sa pagkakataong iyon ay nakita niyang kinabukasan. O marahil ang kanyang papakasalan. Hindi maitatanggi na may bahid ng takot ang kanyang nararamdaman na baka bigla na lamang siyang iwan nito katulad ng nauna niyang asawa. Ngunit biglang nawala ang lahat ng pangamba noong ngumiti ang dalaga sa kanya. Noong makita ni Luisa ang pagkamangha sa mga mata ni Paul, doon lamang niya napagtanto na gusto talaga siya ng lalaki. Natulala ito sa kanya nang may ngiti sa labi at para bang ayaw niyang matapos ang oras na ito. Para bang nalulunod siya sa saya at ayaw niya nang umahon pa. Nagsimula na silang maglakad patungo sa sasakyan. Sobrang ganda mo ngayon, bulong ni Paul bago pagbuksan ng pintuan ng mga bata.
Salamat, Paul. Bulong ni Luisa at saka ngumiti. Bago ka pumasok, pwede bang magtanong? Napatigil sa pagbukas ng sasakyan si Luisa. Anong itatanong mo? Tanong ni Luisa. Pwede mo bang baguhin yung apelyido mo? Tanong ni Paul na nagpakunot ng noo ni Luisa. Bakit ko naman babaguhin yung apelyido ko? Tanong ni Luisa. Para mailagay mo ang apelyido ko. Nakangising sagot ni Paul. Dahilan para mapangiti rin si Luisa. Ang kwento ni Luisa ay isang patunay na kahit ano pang itsura o katayuan sa buhay ng isang tao, marapat lamang na irespeto natin ito. Isa ring paalala ang kanyang kwento na hindi dapat minamadali ang pag-ibig. May mga pagkakataon na kusa itong darating sa ating buhay at doon natin mapagtatanto kung gaano ito kasaya na para bang isa itong uri ng mahika. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!